sa nagdaang 12 taon para sa iba o higit pa. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Thank you for your service. When I bid goodbye and bid farewell to the Senate in 2019 when I ran for governor, I said I will not say goodbye. I will not say goodbye to those who will not cross over to the 20th Congress unlike the impeachment. Instead, I will say, I will see you again. Hindi ako magpapaalam sa inyo. Ang sasabihin ko, hanggang sa muli nating pagkikita. Do not be strangers. We are just here. May dala man kayong folder o wala, andito pa rin kami. Peter? Mr. President, the chamber is now ready to hear the closing statement from the chair. Dito lang. Maikli lang naman. Bago makarating si Amiron, tapos na ako eh. Sa atin pong lahat, isang maganda at pinagpalang gabi. Tulad ng sinabi ko, maikli lamang ang aking magiging talumpati dahil halos nasabi naman na ang lahat ng pasasalamat kanina, nabanggit na lahat ng papuri kanina. Lahat ng mga magagandang salita ay ginawad na sa mga miyembrong lilisan at mananatili dito. Naangkin na rin lahat ng panukalang batas na pinasa natin, kaya wala na ako mababanggit. Kaya hayaan nyo na lamang magpasalamat ako sa bawat isa sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay na maikling talumpati upang sa gayon makauwi at makapagpahinga na ang bawat isa, lalo na ang ating staff at ang secretariat dahil nitong nakaraang 2 linggo, hindi may kakaila na bugbog tayo sa trabaho, bugbog tayo sa labas, bugbog pa rin tayo sa mga tigaloob dito. Kaya gusto ko ang mga oras tulad nito kung saan nagbibigay tayo ng mga magagandang talumpati. Kahapon lamang, maanghang na salita, nagpalitan tayo ng maanghang na salita. Pero ngayon, tila wala tayong ginawang mali sa isa't isa. Maging ganun pa man, Senator Coco, pinapatawad na kita. Lahat ng panimulang interpellation ni Senator Coco, naiinis ako, pero pag natapos siya, may punto naman talaga at maging mas matalino ako pagkatapos nun. Malaya na ang staff mo, Senator Coco, na makakauwi ng mas maaga mula bukas. Ang babanggitin ko na lamang yung mga nandito. Senator Nancy, ikaw dapat ang gumamit ng tagline ni Senator Mark Villar dahil ikaw sa totoo lang andito sa Senado, ang tahimik lang. Kaya ka siguro BFF ni Senator Lauren, ikaw lang hindi nagrereklamo tuwing pinapatay niya yung aircon. Kay Senator Bong, mami-miss ko ang lahat ng ating pag-uusap at usapan sa loungeman o sa plenaryo, higit at lalo pa kaugnay ng mga payo mo, kung paano tiyakin na mahal ako at mamahalin ako ng pamilya ko. Maraming salamat. Kay Senator Grace, I think I will miss you the most. Hindi dahil may kailangan ako sa iyo, pero wala nang mangungulit sa akin. I remember, nung una kang pumasok sa Senado, payat ka pa nun. Ngayon, mas payat ka na. As Senator JV said earlier, I think your father will be proud of you. I met your dad first before I met you. I met your mom second before I met you. And I think they will both be proud of what you've accomplished and will continue to accomplish beyond your term here in the Senate. Isang bagay na naman po ang sasabihin ko, lahat ng panukalang batas, resolusyon, committee report na naipasa natin ay dahil sa tulong at pagpahintulot ng bawat isa sa atin. Hindi lamang ng author, ng sponsor, ng may akda, kundi kabilang higit pa ang mga walang pangalan at muka na walang pinangungunahang honorable ang mga pangalan, pero sa totoo lang, mas malaki ang papel na ginampanan nila para maipasa ang mga panukalang batas, resolusyon at committee report na ito. At yan ay ang Senate Secretary at lahat ng empleyado ng Senado. Bigyan po natin sila ng pagkilala. Nitong nagdaang mga linggo,
naging masalimot ang ating pinagdaan ng daan at naniniwala ako na sa mga susunod na buwan at linggo, hindi magbabago yan at magpapatuloy pa rin yan. Subalit, ang paniniwala ko ay ito, hindi tayo dapat tinitingnan depende sa kung sino ang binoto natin noong nagdaang eleksyon. That does not in any way define us and that should not define us in any way. Bawat isang miyembro, buo ang aking tiwala na nasa isip at nasa puso niya ang mataas na interes ng ating bansa at maganda at maayos na kapakanan para sa ating mga kababayan. Kailanman, hindi ko pinagdudahan yon. At sana, kapag tinitingnan natin ang bawat isa sa bulwagang ito, kapag pinapakinggan natin ang bawat isa sa mga salitang sinasambit sa bulwagang ito, kailanman, huwag nating isiping may iba siyang iniisip o motibo dahil bawat isa sa atin ay pantay at parehas lamang dito sa bulwagang ito, matagal man o bago. Bilang panghuling salita, malaking oras ang hiniling na ng bansa at ng bayan at ng ating mga kababayan mula sa mga miyembro ng Senadong ito sa nagdaang 3 taon, sa nagdaang 6 na taon, sa nagdaang 12 taon para sa iba o higit pa. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Thank you for your service. When I bid goodbye and bid farewell to the Senate in 2019 when I ran for governor, I said I will not say goodbye. I will not say goodbye to those who will not cross over to the 20th Congress unlike the impeachment. Instead, I will say, I will see you again. Hindi ako magpapaalam sa inyo. Ang sasabihin ko, hanggang sa muli nating pagkikita. Do not be strangers. We are just here. May dala man kayong folder o wala, andito pa rin kami. Mabigay man namin yung nilalaman ng folder o hindi, sana nakangiti pa rin kayo. And I look forward to working with you in government, in the Senate, and anywhere in the name and in the service of the Filipino people. Maraming salamat po sa inyo at sa ating lahat. Majority Floor Leader. Mr. President, I move that all pending matters under the calendar for ordinary business be sent to the archives. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Motion is approved. Huh? Mr. President, I move that the third regular session of the 19th Congress of the Philippines on the part of the Senate be adjourned sine die. Is there any objection? Chair hears none. The motion is approved. By virtue of the authority vested in me, I hereby declare the third regular session of the 19th Congress of the Philippines on the part of the Senate adjourned sine die.